nangyari this past few months din po. Kaya ngayong umaga po, sabay-sabay po tayong makinig at mag-aral ng kanyang mga salita. And Lord, lahat po tayo ay maging ready po at tayo po muna ay manalangin bago po tayo mag-umpisa ngayong umaga. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you for this wonderful morning, Panginoon. Salamat din po na patuloy na kayo po ang gumigising sa amin sa araw-araw at patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, upang bumangon at gumawa sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat din po na ngayong umaga kayo po ang magbibigay sa amin ng mga wisdom na kakailanganin namin, Panginoon, upang mapagtagumpayan ng mga gawain namin ngayong araw, Panginoon, maging sa mga susunod na araw po. And Lord, we pray na you will be the one na siyang magbibigay sa amin ng knowledge ngayong umaga, Panginoon. At kayo rin po ang mangunguna sa aming gawain ngayong umaga. Salamat po na kayo rin po mangunguna sa akin na siyang magbabahagi ng inyong salita ngayong umaga. And Lord, I pray na alisin niyo po ang kabang nararamdaman ko ngayon, Lord God. Ito po ay hindi maganda, Panginoon, dahil alam po namin na kayo lamang po ang nagbigay sa amin ng kalakasan sa araw-araw. Maraming salamat po. Kayo po ang sumamat gumabay, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayan. So, muli po, mabiyayang umaga po sa ating lahat. And naniniwala po ako na ngayong umaga merong message na gustong iparating sa atin ng ating Panginoon. Kaya kung meron po tayong mga notebook and ballpen, pwede po tayong mag-take notes. Amen po. So, sabay-sabay po nating basahin ang Isaiah chapter 41, verse 10. So, ayan. Ang sabi po dito sa Isaiah chapter 41, verse 10, sa Tagalog, ako'y isa sa iyo, huwag kang matatakot. Ako'y iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang mga salita. And maraming salamat din po sa Panginoon dahil sa salitang ito po ay napalakas niya din po talaga ako nung pinag-aaralan ko po ito. And nawa po ngayong umaga, kayo rin po ay ma-bless sa mga salitang ibabahagi natin ngayon. And in line po with the recent events kung saan sa loob lamang po ng 2 to 3 months, ang dami pong major events na nangyari sa Pilipinas, di po ba? And ito po yung mga nagbigay ng sense of fear o takot sa puso ng bawat isa. Meron pong nangyaring lindol, may nangyaring pagbaha at marami pong nasira at mga nawalan ng buhay sa pangyayaring iyon. So, ang iba po ay natakot na inaalala nila kung bukas po ba ay safe pa sila o yung pamilya ba nila ay safe pa dahil po sa mga pangyayaring iyon. So, I know, iba po sa atin nakaranas din ng ganong takot. Amen po. Kasi, syempre, hindi naman po natin alam kung ano talaga yung mangyayari sa bukas. At meron pa nga po tayong tinatawag na the big one. So, yun nga po yung lagi nating pinag-pray na samahan tayo ng Panginoon, gawin niya tayong ligtas sa araw-araw ng buhay natin. At kung mangyari man nga po yung the big one, i-spare niya po tayong kanyang mga lingkod. Amen po. So today po, ang aking ibabahagi ay pinamagatan kong our life is safe in God. And yun nga po ang ating scripture for today is matatagpuan sa Isaiah chapter 41 verse 10. So, ano nga po ba ang ibig sabihin ng salitang safe? So, alam ko naman po na alam natin lahat po anong ibig sabihin ng salitang safe, pero nag-research pa din po ako and ang sabi po sa Cambridge Dictionary, safe is an adjective and it means not in danger or not harm. And also, nag-research po ako about the feeling of safety. Kasi syempre, iba po yung kapag yung nararamdaman natin safe tayo. Amen po. Ang sabi po dun sa aking nabasa, is that feeling safe means you do not anticipate either harm or hurt, emotionally or physically. And safety is the condition of being protected from harm or wrong. So ito po yung condition na pinoprotektahan tayo sa harm or sa danger na maaaring maganap sa atin. And sabi po dun sa nabasa ko, without a sense of safety, you may experience excessive anxiety, worry, dread, and fear.
So ito po yung mga nangyayari, ito po yung nagkakaroon sa ating mga puso if ever na wala tayong sense of safety sa atin. Amen po, ito po yung nararamdaman ng mga tao ng nakararami ngayon sa mga dahil sa nagdaang kalamidad, dahil sa nagdaang pagbagyo, dahil sa nagdaang mga pangyayari kung saan ang dami po talagang nawala, ang daming buhay na ah, nawala, and ang daming pamilya na naiwanan dahil po sa mga pangyayaring iyon. And from all this information po, we can conclude na yung sense of safety is very important sa peaceful and meaningful life. So, di ba po, sa atin naman, gustong-gusto talaga natin na magkaroon tayo ng peaceful and of course, meaningful life na kasama natin ang Panginoon. So, pag wala po kasing peace of mind, wala rin pong sense of safety. Amen po. Kasi they go hand in hand. If you feel safe, of course, you will feel uh, peace din po, di ba po? So, saan po ba sa tingin natin ang safe? Bilang mga tao po, bilang lingkod ng Panginoon, saan po sa tingin natin yung safe? Sa trabaho po ba natin? Sa bahay natin? Sa kung saan meron tayo? So, siguro po may mga magsasabi na sa mataas na lugar kung saan hindi tayo babahain kasi yun po yung laging problema dito sa Pilipinas, bahain yung lugar. And may mga part talaga po ng lugar kahit na anong ganda pa is binabaha talaga, especially kapag ah amen po, especially kapag sa mga mabababang lugar. Amen po. And siguro may mga magsasabi rin na sa matibay na tahanan, yung kayang i-withstand ang certain magnitude ng earthquake. Kasi yun po yung ikinababahala ng lahat, yung pagkakaroon, yung makaranas ng earthquake. Kasi yun din po yung isa sa naranasan nating calamity last 2 months ago or 3 months ago. So, ah meron din po na magsasabi siguro na if meron tayong thousands and hundreds or millions of pesos sa bank account natin, ito po ay security for a better future. Amen po. So, wala naman pong mali doon. Lahat naman po yun. Yes, in a sense, na nagbibigay ng safety sa atin. But is it really safe to have those things in our life? Amen po. And yes, pag sinabi po natin kasing safe, yes, nagbibigay siya ng safety kapag bumaha, hindi ka babahain. Kapag lumindol ah, ah, dahil kayang i-withstand ng bahay mo yung certain magnitude ng lindol, mananatiling nakatayo yung bahay mo. And syempre, kapag meron ka nga namang ah, pera and meron kang ah, pambayad sa tuitions, sa mga kailangan mo in the future, of course, secured yung future na meron ka. Pero at a certain point lamang po ang lahat ng yun. At a certain point, it offers safety, but it's just for uh, temporarily lang po siya nagbibigay ng sense of safety sa atin. So those things offer temporary safety because mabilis po silang mawala eh. Alam naman po natin lahat yun eh. Amen po. So, one wrong move, one wrong decisions, yung pera mo pwedeng mawala. One strong act of nature, and then yung mga pinaghirapan natin pwede pong mawala. Amen po. Kung makikita po natin, maraming nag-share ng mga videos nila nung bumaha, kahit gaano pa sila kayaman. Lahat ng ari-arian nila inanad, yung mga sasakyan nila, tatlo-tatlo man yan, lima-lima man yan. Binaha din po. So, in a way, nagbigay po siya ng feeling of safety, pero hindi siya nagtagal. Kasi may isa lang po na nangyari, na wala na siya. Amen po. So, halimbawa na lang din po yung nangyari sa Cebu, yung malawakang pagbaha po na nangyari sa Cebu. Madaming mga mayayaman na binaha.
Imagine po natin yung bahay nila, hindi naman yun basta-bastang ginawa, magkanong iginas nila dun, milyon. But still, binaha. Amen po. And imagine siguro yung mga sasakyan nila, milyon din, ilan yun. And binaha din po lahat ng yun. And meron nga pong nakapag-share sa akin na vlogger daw po ata yun. And then, lahat ng ipinundaran niya, hindi niya na isinave. Ang sinabi niya lang, mas mahalaga yung buhay na meron siya at yung pamilya niya kaysa dun sa mga gamit na naipundara niya. So, amen po. Yung mga bagay na akala natin magbibigay sa atin ng sense of safety, hindi po pala siya nagtatagal. Mabilis po siyang mawala, lalo na kapag hindi natin naingatan, kapag may nangyaring hindi natin inaasahan. And yung puso natin, pag nangyari po yan, napaghaharian ng takot at ng pangamba. Pero napaka-bless po natin kasi our God is a sovereign God. He is faithful, He is full of grace and love that He gave us His words and promises. Amen po. Sabi nga po ng Panginoon, balikan po natin yung Isaiah 41 chapter 10. Sabi niya dito, ako'y sasa iyo, huwag kang matakot. So ito po ay actually pangako ng Panginoon sa mga sa Israel, sa ah, Old Testament po. And then, ah, since ito po ay pinangako niya noon, malamang ito din po ang dapat nating panghawakan ngayon. Kasi ang pangako naman po ng Panginoon ay hindi nawawala, hindi rin po ito nabubura. Ito po ay panghabang buhay natin dapat na panghawakan. So dito po, makikita na agad natin kung sino yung ah, safety dapat na pinanghahawakan natin. Yung kung sino yung kung kanino dapat tayo lumalapit para dun sa sense of safety na kinakailangan natin. Amen po. So safety is in the hands of God. And of course, our life is safe in God. Amen po. So gaano po tayo ka-blessed na meron tayong Panginoon na nangakong tayo ay kanyang sasamahan, palalakasin, tutulungan, iingatan at ililigtas. Hindi po ba nakaka-bless po yun and at the same time nakakaalis ng worries ng kung ano pa man pong takot na meron tayo kasi nangako po ang ating Panginoon. Amen po. So, nauha po na tayong lahat nandito. Ito po ay panghawakan natin ng lubos kasi alam ko po na may kanya-kanya tayong pinagdaraanan. And nung nabasa ko po ito, talagang binigyan niya po ako ng hope na ano man po ang mangyari sa future, ano man ang mangyari sa present, we have God as our refuge, as our sanctuary, na hindi niya tayo pababayaan at hindi niya po tayo uh, i-a-adjust, hindi niya po tayo i kumbaga hindi niya po tayo lalapit dun sa mga hindi sa mga harmful things na pwedeng mangyari sa atin. Dahil ang ating pong Panginoon ay napakamapagmahalang at ating pong Panginoon ay uh, matuwid at sinave niya nga po tayo sa ating mga kasalanan. Amen po. So, dito po sa pangako ng ating Panginoon, hindi po ba ito yung feeling of safety na kinakailangan natin? Amen po. Sabi nga po ni ni Nanay Zenaida kanina, sa piling daw po ng Panginoon, dapat tayo ay uh, ma-feel natin yung safe tayo. Amen po. So our life is safe in God because He has control over everything and over all the aspects of our lives. Kasi nga po, after all, yung buhay natin, galing din naman po sa Kanya, di po ba? Amen po.
So tayo po nabubuhay ngayong umaga, tayo po ay nagising ngayong umaga dahil sa ating Panginoon. Amen po. So, isang malaking pagpapasalamat po talaga na na nagising pa tayo ngayong umaga dahil marami pong tao na hindi na nagigising at marami pong tao na gustong-gusto pang gumising pero nawalan na po sila ng buhay. So, ngayong umaga po, gusto ko lang po talagang sabihin sa atin na yung buhay dapat natin ay ang sentro dapat ito ay ang ating Panginoon at yung sense of safety na hinahanap natin sa kung saan-saan, dapat ay hanapin lamang po natin ito sa Panginoon. Yun po, ang sabi nga po sa Colossians chapter 1 verse 17, sa English po, and He is before all things, and in Him all things hold together. Sa Filipino, siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Amen po. Sabi po dito, ang sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan ng ating Panginoon. So imagine, after all those calamity, after all those nangyari na hindi maganda sa bansa natin, sa mundo natin. Here we are, nandito po tayo ngayong umaga nakikinig ng kanyang salita, gumagawa, nagkakape, nagsusulat. That's a great blessing na po. Ibig sabihin, binigyan tayo ng safe na environment ng ating Panginoon dahil hindi natin naranasan yung mga bagay na naranasan ng ibang tao. Amen po. So, nakakalungkot nga po kasi actually, ito pong aking sentiments ay same po ng sentimento ni Pastora Diana last Sunday. Nabanggit niya din po kasi ito din sa preaching niya. Yung, di ba po, may dumaang mga bagyo, nangyaring pagbaha at pagkasira ng mga ari-arian. Maraming nagpasalamat sa Sierra Madre for protecting Luzon. Mostly yung mga nagpasalamat po doon ay mga taga Luzon din. So, napaisip po ako, technically, wala namang mali doon. Wala namang mali na pasalamatan mo yung Sierra Madre because ito nga naman po ay nagsilbing shield dun sa malakas na bagyo. And naisip ko po na bakit ang dami kong nabasang ganun, ang dami kong naririnig na ganun. Pero konti lang yung nabasa kong nagpasalamat sa Panginoon. Hindi po ba dapat ang credits ay dapat sa Lord? People should thank Him kasi siya ang may gawa noon. In the first place, wala pa tayo, wala pa po wala pa tayong lahat, nandun na yung Sierra Madre. And sino po ba ang gumawa nun? Ng Panginoon. Sabi nga po dito sa Colossians chapter 1 verse 17, siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. So, napakagaling po ng ating Panginoon kasi wala pa man, alam niya na yung mga mangyayari sa atin. And wala pa man, nandoon na ang Sierra Madre na siyang magpoprotekta sa lugar ng Luzon. Amen po. So, nalungkot lang din po ako doon, gaya po nung kay Pastora Diana, kasi nga po, sa dinami-dami ng pwede mong pagpasalamatan, bakit hindi si Lord? Sa dinami-dami ng nangyari, naging safe ka, binagyo ka, pero hindi ka nawalan ng bahay, hindi ka nawalan ng mahal sa buhay. Pero ang pinagpasalamatan mo pa din is yung Sierra Madre. Hindi yung totoong nagbigay sa iyo ng buhay. Amen po. Yun po yung pinaka nakakalungkot. Nawa po wala sa ating lahat yun na naniniwala po ako na wala po sa atin ngayong umaga or kahit na sino pa man po sa AGG or sa ibang churches na hindi mapagpasalamat sa Panginoon. Pwede naman po tayo magpasalamat sa ibang bagay pero unahin po natin magpasalamat sa Panginoon dahil ang lahat po ng meron tayo ay nanggaling sa Kanya. Amen po. So ano nga po ba ang sinasabi kanina po sinabi ko sa inyo na nag-research po ako kung ano yung safety, kung ano yung meaning ng safe dito sa mundo natin. And then, of course, we should also look
na ano nga po ba yung safety sa Bible? Ano ba yung sinasabi ng Bible about safety? So, nag-research po ako about this and according po sa nabasa ko, the Bible says safety comes from trusting God, who is described as a refuge, stronghold, and our fortress. Amen po. So, sabi po dito sa Bible, safety comes from trusting God. Trusting God, not trusting your house, not trusting your bank account, not trusting yourself, not trusting your neighbors, not trusting your family, but trust God. Our refuge sa panahon na napapagod na tayo, ang ating pahinga. Amen po. So, hindi na po natin kailangan mag-worry about sa future na meron tayo or sa mangyayari pang the big one or what will happen next. If we only trust God, na everything will fall under His grace. Amen po. So, dito po naalala ko din po si Pastor Felix. Kasi po, I don't remember if last month po yun or weeks ago lang po. Nung na-hospital po siya. Shinare po kasi ni Pastora. Sabi po ni Pastora, sabi daw po ni Pastor Felix, kung kukunin na ni Lord, kukunin na, ay di okay. Pero kung hindi pa, okay lang din. So, yung trust po na meron si Pastor Felix na kung kukunin man ni Lord, go. Ibig sabihin, yun na po yung, yun na yung, ah, hanggang doon lang yung ibinigay na time ni Lord para sa isa sa atin kung kukunin man tayo ni Lord. And kung mangyari man po yung the big one, hindi rin po dapat tayo matakot. Kasi kung tayo po ay talagang tumanggap na at naniniwala na masisave na tayo, of course, yung takot natin dapat po, nag, kung hindi pa man po nawawala, it gradually fades na sa bawat isa sa atin. Amen po. So, nakaka-bless lang po talaga when you trust God, wala na po tayong ibang iisipin pa. Wala na tayong ibang, kung mababahala man tayo just for small amount of time. And kapag nag-dwell po tayo sa worries natin, sa fear natin, hindi na po yung trusting God. Nagda-doubt na po tayo nun sa kung ano ang kayang gawin ng ating Panginoon. Amen po. And of course, yung all actions come with consequences. So how can you expect good things sa buhay mo if all you do or lahat ng ginagawa natin ay against sa kautusan ng Panginoon? So alam naman po natin na trusting God requires action talaga. Di ba nga po lagi po nababanggit ng ating mga pastor and pastora na faith without action is dead. Even po, walang saysay, naniniwala ka lang pero wala kang ginagawa, hindi mo isinasabuhay. So that's not trusting God, naniniwala ka lang pero hindi ka nagtatrust. Amen po. So, one example po na nakita ko sa story sa Bible is yung story po ni Joseph the Dreamer. So, kasi alam naman po natin kung ano nangyari sa buhay ni Joseph the Dreamer, di ba po? Madami man pong nangyari sa buhay niya, ibinenta siya ng kanyang sariling mga kapatid, inakusahan, ikinulong, pero sa kabila po ng lahat ng yun, nanatili ang kanyang faith. His trust in God never wavered. Yun po, sa dulo, dahil sa faith at trust na meron si Joseph sa Panginoon, hindi lang siya yung naging safe sa panahon ng matinding taggutom, kundi ang kanyang buong pamilya. Amen po. So, dun po sa story ni Joseph, makikita natin na when you trust God, all things na mangyayari sa buhay mo, it will make sense. Alam ko po na lagi na itong natuturo, but all the things, good man po yan or bad, when you trust God na everything will fall
correctly in its place. And pagdating ng panahon, maybe tatawanan mo na lang siya or maybe magpapasalamat ka na lang kasi, kaya pala siya nangyari sa akin. Because of this, ito pala yun. Nire-ready lang ako. Amen po. So that's what happened to Joseph the Dreamer. So yung story po ni Joseph the Dreamer is a powerful narrative that trusting God and walking along His given path will ensure a safe future or a safe life. Amen. Kasi sa kabila po ng nangyari kay Joseph, nagtiwala pa din siya. Sa kabila ng nangyari sa kanyang paghihirap, nagtiwala pa din siya na may mangyayaring maganda sa buhay niya. And at the end, maging ang kanyang pamilya, yung mga kapatid na nagbenta sa kanya, pinatawad niya. And lahat po yun ay naging safe sa nangyaring matinding taggutom ng panahon nila. Amen po. So makikita din po natin dito na through our actions, hindi lang yung sarili natin yung magiging safe, but also our family or our loved ones. And naaalala ko din po nung nagtanong ako dati kay Pastor Felix na about dun sa pagha-harvest na hinihintay natin pero hindi pa dumadating. Sabi po niya, sometimes those harvests can also be generational. So meaning, hindi lang po pala tayo yung mag-harvest dun sa mga ipinlant natin. Our family and other generation can have it too. Like Joseph. Amen po. Siya lang naman yung nag-withstand ng mga paghihirap sa buhay niya, pero pati yung family niya naging safe. Amen po. So now, how can our life be safe in God? So ito po, meron lamang po ako ditong 4. So ito po yung nakita kong pinaka-importante sa lahat. And kung meron po kayong gustong idagdag, feel free naman po. So number 1 is of course, trust in God. So sabi nga po sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Yun po, alam na po natin lahat yan. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Trust in God. Trust in the Lord with all your heart. Amen po. Next is to surrender your life to God. Nabanggit din po ito ng last Sunday sa pagtuturo ni Pastor Diana. And yes, our life is surely safe if we surrender all that we have to God, whether it's good, whether it's bad, magaan man po yan or mabigat, let's all surrender it to God. And He will give us the things na mag-e-enlighten sa atin sa kung ano ang dapat natin gawin sa buhay natin. Amen po. And also, of course, surrender the worries. And He will give you peace sa puso at isipan natin. Number 3 po is listen to God. Of course, His words, yung ginagawa po natin ngayon, and of course, yung ginagawa natin sa sarili nating tahanan, yung pagbabasa ng Bible, yung pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. And when we say listen to God, hindi naman po ito literally ng listen talaga kasi sometimes may mga nakakarinig ng boses ni God pero hindi naman po lahat. But we listen to God if we listen to our pastors, if we listen to the things na ibinabahagi sa atin sa church. Amen po. And the last one is be present. So ito po parang napakadali. Be present. Maging present ka lang sa lahat ng gawain. Maging present ka lang sa Sunday service. Maging present ka sa midweek prayer. Maging present ka sa dawn watch. Maging present ka sa lahat. But being present, hindi lang po ito physically, but also mentally and spiritually. Even po, present ka nga, absent naman yung utak mo. Present ka nga, absent naman yung mind mo. Absent yung mind mo kasi kung saan pumupunta, kung ano yung iniisip, kung ano-anong problema yung iniisip natin. So we should be present with all that we have para po tayo ay maging safe
in the hands of our God. Amen po. And dito na po ako magtatapos. Alam ko pong medyo maiksi lang to, but gusto ko lang pong i iwanan sa lahat ng pagkakaroon ng matibay na bahay or manirahan sa mataas na lugar o yung marami kang ipon, yung nature natin at marami pang iba ay maaaring makapagbigay sa atin ng sense of safety. Yun po. But it's always God who bless us with all of this or with all of those. Because our God is above all things. Balikan lamang po natin yung Isaiah chapter 41 verse 10. Ako isa sa iyo, huwag kang matatakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen. Personally po, nung nabasa ko tong scripture nito, sobrang na-overwhelmed po ako kasi this past few months po, this past few weeks and last month, naglalaanan din po talaga ako sa work ko, especially sa work ko. But then, I know na God is with me, God is with us. I know na ano man yung mangyari, He's with me and alam ko po na hindi niya ako pababayaan. I know my future is safe in Him. So, na-realize ko po na ano pa po ba yung ikatatakot natin kung ang Panginoon mismo yung nangako sa atin sa salita niya. Yun po, na tayo'y kanyang sasamahan, palalakasin, tutulungan, iingatan at ililigtas. Yun po, sabi pa nga po dito, hindi ka dapat mangamba. Yun po. So, I would like to remind everyone, even myself, na maging confident po tayo na sa kabila ng mga nangyayari at pinagdaraanan natin, we are safe in God. We are safe because God is with us. So whenever we feel uncertain about the future, let's just turn to God because He promised that He will never leave us nor forsake us. And our future is safe in our hands. Our life is safe in God. Amen po. So, maraming salamat po. Tayo po ay manalangin ngayong umaga muli. Yes, Lord, hallelujah, Jesus. Salamat po sa mga salitang ibinahagi sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat din po sa comfort, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng kalakasan through your word, Panginoon, sa Isaiah 41:10, Panginoon. Salamat po, Lord God, na kayo ang patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan, kayo ang tutulong sa amin, kayo ang magbibigay sa amin ng protection, Panginoon, sa araw-araw at kayo rin po ang magbibigay sa amin ng mga pangangailangan namin, Panginoon. Lord, continue to comfort each and every one, Panginoon, ano man po pinagdaraan namin. Panghawakan lamang po namin ang inyong pangako, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito at salamat din po sa opportunity, Panginoon, na magbahagi at magsalita sa umagang ito. Muli, Panginoon, inataas ko po sa inyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Wow. Thank you po, Ate Keshri. Thank you for the wonderful message na inyo pong ibinahagi ngayong umaga. Alam niyo mga kapatid, mga minamahal,